NPK. So si NPK na to, ina-spray niya siya during booting stage. Pero saan mo mag-apply sa inyo ang triple coating? Pinasabol niyo sa urea, di dati? Diba? Pinasabol sa urea. Kanya itong NPK, gina-spray niya siya kung mag-buswak na. Anong during pag-buswak? Because ang nutrient content niya is 4, 18, 18. 4 nitrogen, 18 phosphorus, 18 potassium. So mas kapoy ang phosphorus and potassium. Sabi na sa tanong, kung na siya bunga o bulang, hindi siya mas pinanglan o phosphorus ng potas. So same, ihapon no, 100 ml per 16 liters. Potassium. So napo tayo single nutrient na potas. Isa may ka-apply ang potassium dire. Para kung saan potas sa tanong. So, pamutas, pampabutas para i-improve ang bunga. So, kung gusto kang takong harvest, dapat na isakto na bunga ang tanong, pwede nyo swak na. Okay? So, isa pa na siya. Kung parte sa mga insekto or borer, naging may mga chemical po na pwede magamit. Kato lang, kaya sa amoy, wala kami tayo synthetic na mga product. Okay? Wala tayong mga chemical base. Ma'am? Apsa lang ang gina-add kung ay mga pesticide na i-apply. Okay? Pagbuswak, ma'am, duha, NPK and potassium. Duha ka product class, apsa, i-mix na nyo siya. Pwede rin ang tulo i-mix. Muna na yung mga apply during pagbuswak. Kung maka-apply, sa bilit na yung mamalit actually, dani siya ma'am. Kanya itong product o kanang mga disako na hindi na silang function. Kaya ang disako, gina-apply mo siya sa luta. Diba? So, sa tanong, bali, majority sa mga ginakuha niya ng nutrient dapat dito sa ground. So, as a farmer, dapat tayo i-apply ng abono sa luta. Either organic, inorganic, o sa mga fertilizer. Kanya ito is to para mahatag itong mga nutrient, additional nutrient na wala o hindi niya nakuha sa yuta, pwede mo siya ma-apply through foliar. And para po mas ma-improve yung pagbubo. Para sa tao, di ba, nakakaunta, which is one ang source na ito ang nangayon ng mga nutrients para at least ma-select ita. Pero kung kulang atong kinakaon, why not mag-take ta og mga vitamins or supplements. So, inanapod ang ato ang plant para ma-boost yung tubo, why not tagaan natin siya nutrient nga para mas ma-improve yung pagbunga. Diba? So, kani, sample, no? Sa nutrient potassium sa tubo, natin siya tulo ka-increase sa 8-year sugar content and sugar yield. So, as an overview lang sa itong product, guaranteed high quality products. Again, kani siya nga produkto, gikan din siya sa US, manufactured sa US. So, dili siya local sa Pilipinas. Kabalota kung sa quality kung US product, di ba? Biodegradable and organic based, environment friendly, highly concentrated, fast action, very minimal loss, low cost per use, meaning ang atong produkto na ay diffusion rate na dapat katok ng sundol. Sa hektarya, isa na din ka litro, mora din na siya. Kung masobra man, wala problema, pero at least. And then, easy to apply, high income potential, and highly consumable, especially kung nang-farm. Attractive product door opener to the business, and distributed by Amway, the #1 direct selling globally. Kani siya nga product, mapalit isang Amway lang yun, hindi nyo mapalit sa ubang kumpanya or sa ubang ng mga industry. So, nalang ko pakita ko rin ang mga sample na farm. Kani sa Pilipinas ni siya nga mga demo or trial. So, using our product, manila ang mga resulta. Okay? Mangga, sa Isabela ni siya, no? Using AG and zinc. So, walang bunga sa mangga, harvesting time. Sa iyang mangga, mawalo ka puno, ikuha siya 4,102 kilograms. So, nasa yung doha ka classification, good size and small size. Ang good size niya is 1,519 at 33 pesos. Nasa 2,583 kilograms at 20 pesos sa small size. So, ang gross na sales niya is around 101,787.
less expense sa product kaya gigamit nga 8,000 lang. Mo na ang iyahang income na nakuha. Okay? Kanipod, mo na siyang mais, nga wheat nutri-plant, mo ni ang wala. Kung sa inyo ang makita sa siya. Ash, and then mas gold green. Ang dahon, green. So mo na ang result. Kanipod, sa Nueva Ecija siya nga farm from 188, niabot siya 249 sacks using the product. Kani sa Butuan, Los Angeles Butuan, from 124 cabas at 51 kilos, niabot siya 156 at 61 kilos. So, kung makita ninyo, nag-increase siya sa number of cabas, dibugan pa yun niya ang umay, ang timbang. Kanipod sa Bukidnon, from 90, niabot siya 105, gani siya nga area, 3 weeks bago i-harvest, nagyan bagyo. So, tumbag yun siya, pero still nasa 30% na additional increase. Wow. Para pa na bagyo, ano. And then sa Agusan, RTR del Norte, so mo niyang humay from 60 sacks, niabot siya 86. So, mo na iyang palay nga na harvest. And then, ito sa Iloilo, sa Tubo, from 80, nag-increase siya to 103 tons. Tapos sa Bansalan, pang 8 na niyang harvest sa iyahang talong. Kung tanaw ninyo, mo na yung itsura sa iyang talong. Diba? Mas libro iyahang... Ala, 85 kilos ang previous niya. From 85 kilos, niya siya 270 kilos. Pagkadakong diferensya, no? Mm. Tapos kani sa Chili. familiar mo ng mga Carolina Reaper, anong hati sa chili. So, kani siya sa Davao Farm Reserve Point, Bilolian. And then, karon po, season na siya sa fruit trees. By August, September, no, Davao, ano siya nga to ang farm kay Sir Edward Cervantes sa Baguio District, Kalinan, 1.5 hectare. Ang average niya sa durian, nasa 200 kilos per tree. 3 kilos per fruit, and then 5 to 6 compartment per fruit. So meaning 4, meaning yung tiyang durian. Okay? So muna iyahang farm. Ayan, additional. Iyahang resort. So kung naamoy hydroponic, monino, sample na to using our product for hydroponic garden. Litos. And then ito, kay Ma'am Babe sa Nueva Ecija, from 49 sacks at 58 kilos, nilabot siya kay 76 at 64 kilos per sack. So nagit siya ay 35. Nagit siya diferensya gyud pag magamitan. Tapos kani sa Mindoro, from 110